Nako, ito po yung major development dito sa Quadcom hearing. Kansilado po yung hearing bukas, Wednesday. Okay? Yan ay November 13. Hindi po matutuloy. Matapos lumabas yung balita na galing sa kampo ng dating Pangulong Duterte, especially galing kay Panelo, na darating daw ang dating Pangulo sa hearing. Ang problema ay nauna palang kinancel ang meeting. Paano yan? Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Congressman Barbers at Congressman Fernandez dito sa isyong ito. Walang hearing bukas. Marami po ang gusto magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? And it will take a lot of time para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa namin ipasuri siya sa psychiatrist, Ipasuri siya. Sinisiguro nila pa ng polygraph test sa Camp Crame, para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan A week Congressman ago Fernandez at Congressman Barbers. And then suddenly, kahapon, parang last night, para nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela, and I think one also from the Sige, pakinggan mo natin itong paliwanag nila. Cancel ang meeting bukas. Walang hearing bukas. Pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy. Social media lang kasi nilabas Most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow. Cancel na pala talaga. Yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already being cancelled. So yan, malinaw. Tingnan ko lang yung sinabi ni Kong Dan. Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday, because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. Next meeting na lang. Let everybody know that November we have 21 daw ang already next meeting. for November 21st. Yan, 21. Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next week. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think. Ayan na. So maliwanag po yan Maliwanag ang desisyon ng komite.
ang overall chairman Robert H. Barbers, ang Committee on Illegal Drugs at chairman ng Quadcom, at si Congressman Fernandez, chairman ng Committee on Public Order and Safety. Cancel na, nung Sunday pa pala pinag-uusapan ng cancellation. At kahapon, kagabi, or na final. So, itong pinalalabas sa media, social media, na darating si dating Pangulong Duterte bukas, ay hindi mangyayari kasi walang meeting. Ngayon, ang masakit ngayon, ito ang masakit. Pinapalabas na naman ngayon ng mga DDS, natakot daw ang mga congressman dahil darating si Duterte. Ay sabi ni Congressman Barbers, wala kaming kinatatakutan. Na-cancel lang yung meeting, kaya hindi makikita. Sa susunod na hearing, dumating siya. Ang sinasabi ngayon ni Congressman Barbers, idaan naman yun sa tamang proseso. Sumulat kayo sa amin kung darating kayo. Huwag yun sa social media. Unang-una, ito si Panelo kasi ang nagpakalat na darating daw. Hindi naman pala invited si Panelo. Hindi naman siya ang kinikilala ng Kongresong abogado ni Duterte. Ang kinikilala ng Quadcom na abogado ni Duterte ay si Attorney Martin Delgra. Yun ang meron silang communication. Itong si Panelo, sumausaw. Ito, pakinggan yung sinasabi ni Panelo. Sandali ha. Sandali lang ha. May break lang eh. Sandali lang ha. Meron siyang nilabas sa social media at pinalalabas niya yung nananawagan pa nga siya eh. Ayan o. Sa Miyerkules. Ayan o. Miyerkules daw. The day after tomorrow. Ayan o. Ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo. Ayan o. Dadalo Diyan na. sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, Ayan o. Si Panelo. cancelin nyo muna. Ayan o. Para mapanood nyo. Ayan o. Live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Ayan o. Titingnan Nagyayabang na natin si Panelo. itong mga Nagyayabang na si Panelo. Hindi rin ma-imagine kung ano mangyayari doon. Ay wala namang hearing. Oy, Sal Panelo, abogado ka naman. Pambira ka naman. Huwag mo daanin sa Facebook at kung ano mang communication meron ka. Hindi yan ang proper na issue. Hindi yan ang tamang paraan. Sumulat kayo at sabihin nyo kung kailan kayo darating sa Kongreso. Hindi yung ilalabas niyo sa social media darating tapos wala naman palang schedule na meeting. Ngayon pinapalabas na ng inyong mga followers na takot ang Kongreso. Ano ba naman yan? Ang babaw naman ninyo. Nagayabang si Panelo. Na masusubukan daw ang tapang ng mga congressman. Ang haba ng may nilabas ni Panelong yan eh. Ay ang problema, Atty. Panelo, hindi naman ikaw ang kinikilalang abogado ng Kongreso. Abogado ni Duterte ng Kongreso. Inuulit ko, ang kinikilala ni Congressman Barbers at ng komite na abogado ni Duterte ay si Atty. Delgra, hindi Panelo. Hindi Sal Panelo. Nakita mo naman, kapalpakan niya. Ayan na. So kahit na anong propaganda ngayon, simula po kaninang umaga, hanggang bukas yan, hanggang sa mga susunod na araw, papalabasin nila na tapos ang congressman, inimbitahan na si Duterte, ngayon darating na, kinansin nila. Yan o, puro negative ang papalabasin nila. Pero hindi yun ang totoo. Nadinig naman ninyo. Naunang kinansin ang meeting dahil inaayos ang mga testigo bago nagpalabas sa media na darating si Duterte. Talaga namang hindi, para naman kayong amateur na amateur. Ang anumang meeting, meron niyang communication. Kung walang communication, hindi yan opisyal. Pero pinalabas ni Panelo, o may pals ni Panelo, na darating, wala naman palang hearing. Di mapunta ka dun. Wala kang makikita. Kasi wala namang hearing. At hindi ganun kadaling mag-resume. Tingnan natin. Itong susunod na ilang oras. Pero sabi nga ni Congressman Fernandez, malabo. Masyado naman pa VIP yan. Dahil kinansilan natin, bigla tayo magre-resume dahil darating siya. Hindi. Ang sabi ni Congressman Barbers, sa susunod na mga hearing, dumating kayo. Pero sumulat kayo kung anong araw at kailan kayo darating. Tama yon. Kaya huwag kayong maniwala dyan kay Panelo na may meeting bukas. Wala po. As of now, walang meeting, walang Quadcom public hearing. Walang schedule para kay Duterte bukas. Si Panelo lang ang nag-schedule. Nilinlang na naman kayo. Please like, subscribe, and follow. At pakishare nyo. Sabi ko naman sa inyo, mga breaking news, hindi natin palalagpasin. Paki-like po ninyo, pakishare po ninyo, dahil inaabangan na itong mga balitang ito, hindi naman pala matutuloy. Ito ang latest. Ito ang totoo.